Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan, Mr. Chair? Parang namamalimos yung mga manggagawa. 1,500, 3,000 pesos na ayuda. Magkano yan? Arawan. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan niyan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino. Dito, sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners at sa mga middle income earners? Yusek Adriano, if I may ask po. Yusek Adriano, magkano po ang salary grade ng isang undersecretary sa DOF po? Pakiulit yung tanong. Magkano po ang salary grade ng undersecretary? Kayo po, Yusek. 28 ba? Mr. Chair, I'm not actually familiar. 30? Ang USEC? SG salary grade 30, Mr. Chair. Okay po, magkano po per month yun? Okay, for salary grade 30, that is 218,237. 218,000 po. Based on this okay po. table that we have. Director, tranche. Director, magkano po salary grade nyo, Director? 26. if I'm Magkano not po per mistaken. month yun? That would be 137. 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Karamihan ho, ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200,000, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner. Lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. At ang maririnig natin sa economic managers, bigyan na lang ng ayuda ang mga minimum wage earners kaysa itaas yung sahod nila. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Yan po mga kababayan na ito po ang nangyari sa atin ngayon. Tayo ang unang matamaan. Kung halimbawa magkaroon namang pakinabang, tayo ang huling makinabang. Laging mauuna sila. Alam niyo po mga kababayan, na kung halimbawa ito lang ang laging laging inaayuda, ayuda. Pan-insolusyon. Ito ang panawagan dito. Kung nanaisin man sana, gusto iangat kunti yung sahod. Sa pamasahe naman, gustong iangat kunti para magkaroon naman. Hindi naman kalabisan yung hinihingi ng mga manggagawa. Gusto lang nila talagang kumita para sila ay mabuhay. Pero anong ginagawa nito? Sinasabi ba na pinoproteksyonan ang taong bayan? Pero sino ba itong mga taong bayan na mga sinasabi natin? Ito sila yung mga ordinaryong manggagawa, hindi yon mga tambay. Dahil yung mga tambay na mga walang ginagawa, yun ang mga pabigat sa buhay, hindi yung taong bayan, mga pabigat sa buhay yon. Pero yung kumakayod araw-araw, tulad lang ng masahero ka, araw-araw ka nag-ikot-ikot ka sa ruta mo, tapos wala kang napapala, napunta lang lahat doon sa krudo at saka gasolina. Sino nakinabang dyan sa krudo at gasolina? Negosyante. Hindi ba pwede naman sabihin ito mga negosyante ngayon, ilang taon na kayo nakinabang sa mga pobreng Pilipino? Pwede ba sa ganito pagkakataon, kayo naman ulit magbigay kahit kunti? Bawasan nyo kunti yung ganansya.
Ha?